doon sa corporate social responsibility na na-prepare ni SMC. So, nandoon kasi yung nakalagay. So, dapat may background kayo noon, may na-interview kayo noon sa SMBC na part na ano yung transition na nangyari. Naging successful ba yung mga library program? Mga ganun ba? Kasi kailangan yung sa introduction. Kung hindi naman kayo makapagtanong dito sa atin sa SMBC, marami namang researchers that talks about mining na nag-transition sila. O anong nangyari sa kanila. Kasi kulang po yung ating mga data na ipinakita dito sa ating introduction. Kung napansin ko lang sa inyo, masyado ko excited doon kaagad sa, kasi may, may research survey na kami, hindi kayo doon, walang mangyayari lahat yon hanggat itong umpisa ng chapter 1 ninyo ay malabo. You cannot proceed. Kaya, di ba man, tanong kay kanina ni Father, medyo nalalabuan kayo because kulang po yung mga support na data natin. Ma'am Grace? Yes, Father. Oh, although you continue Yeah, it's later, okay, Father. From SMC to SMPC. So there is a transition of ownership. Yes. Okay? At yung sa transition of ownership, it happens lalo na yung sa UNO. Tama ba? Yes, UNO. Father, tama. So, that is another angle na sinasabi ni Ma'am Grace. A transition, a transfer of ownership does not always mean there is a closure of mining. It could be a closure of a particular place being mined, and it is not a closure per se that no livelihood, the same as what is being done, such as coal mining. Pero ito bang sabi niyong closure, is it a total closure of the coal mining itself? Kasi kung closure of coal mining, what would be what kind of livelihood that the people who will stay here should be prepared for? Kuha? Kasi ito yung pinalitan. Pero same pa rin. Mina pa rin. Pero ito bang, yung pinupoint nyo dito is, hindi na magmimina? Parang kasi, hindi na magmimina. Now, kung hindi na magmimina, ang ino-offer nyo ay yung, aquaculture, agriculture, lahat na, tama ba ako? So, hindi na talaga pagmimina. Kung hindi na pagmimina, sabi nga nila, sana hindi pangyari. Kung ako man, lilipat na ako. Kasi hindi ko yan hindi ko buhay yan Tumanda na ako, 41 to 50, 50 to 60. Wag na. Punta na ako sa iba. And, ito it's not a kind of parang doomsday na Pag wala nang minaan dito, anong ekonomiya? Kasi ito yung i-offer nyo Ito ang research nyo. At yung mga nag-i-income na 40, 20 plus, 30 plus, 40 plus, nakakakuha sila doon dahil sa pagmimina. Pero pag wala nang minahan, na? At yung sa aqua culture, mag-seaweeds ka, magkakaroon ka ba ng ganun? Na income? At mabubuhay ka? Kung problemado pa, ganina nga, may problema daw yung sa seaweeds. Kulang pa ng training. O paano mag-i-stay ka doon? And kung alam mo na kung by 2027 talaga ito magsasara, handa ba? The level of readiness. Dito si Ma'am Grace, taga-Mulabe. Sige, Ma'am Grace. Kala po. So, yun po. Yun din. Maganda din yung nakalagay ni Father kasi after mining operations kasi nakalagay sa inyo. Oo, no? So, kaya maganda. Kaya yan ang sabi ko kanina. More on parang although na naintindihan ko yung purpose ninyo, pero kailangan talaga din na ipaintindi din natin na
bago nangyari kung ano mang gusto nyo mangyari dyan, may mga transition na nangyayari at kung ano pa yung mga possible na program nila. Now, number of program where the company is ongoing. Kaya naglagay ako dito ng notes. So, ano yung mga program na habang ang company ay nandyan pa? Yun yung mga nilagay ko dito. Nag-tap din ba kayo na coordinate kayo sa barangay? Kasi itong Mulawi Phase 4 ay connected din siya sa barangay. Tapos, number of residents na mention nyo kanina, pwede ilagay dito sa introduction ninyo. Tapos, ang nakalagay dito, actually kanina natanong ni Father. Ang next ko na tanong is, for the residents, dapat meron kayong chart o meron kayo na-mention dito na how many are planning to stay. How many yung taga dito sa, how many dyan sa kanila, yung taga dito mismo sa Semirara at kapag wala nang Mina ay pupunta na sila ng Tinumbok kasi taga Tinumbok sila. At how many taga Cebu na uuwi sila. Kasi bago natin i-consider yung implementation ng Sustainable Development Program, alamin muna natin kung sino matitira. Then kung sino matitira, sila yung makaka-avail ng program na gusto ninyo mangyari na magkaroon ng program. Ganun siya. So dun sa introduction natin, kasi kailangan magpagkita yung introduction natin na to the extent na kasi kung makita namin yung introduction, ang reaction namin, wag naman. Sana wag naman, ganon. Kasi hindi namin nakikita na nagkaroon kayo kaagad na even though there is a possibility, there is a possibility for the closure of it, there are lots of mining companies na in-offer ang mga ganito. It is also possible that the SNPC ganon, may makita kami sa introduction. Yung makita ko sa introduction, puro nakakatakot lahat. Talagang wala na hindi dapat ganon, ha? Doomsday. Oo, so gano'n na siya. So, ang churis ninyo, very good, magaganda. Pero wala po akong nakitang churi na naka-align siya sa Sustainable Livelihood Program. Meron ba dito? Kasi dependency, may migration, social disorganization, displacement. Nakakatakot yung mga churi niyo, no? Dependency, yung mga gano'n siya. Yan. Tapos yung ating, sa conceptual framework, dapat talaga yung sa IV ninyo, maganda na may demographic profile. Hindi natin tatanggalin ng demographic profile. But sa loob ng IV natin, sa baba yung demographic, taas ang demographic profile. Kasi magpapatibay ulit yon sa inyong mga implications doon sa chapter 4 yata. Pero dapat nagkaroon pa rin kayo ng dilagay nyo pa rin yung implementation ng Sustainable Livelihood Program. Tama naman itong DV ninyo. So, kaya nga may tanong dapat kayo na isa. Hindi lang talaga level dapat yung measure natin. Dapat may tanong kayo na kasi awareness siya, assessing. So to what extent yung pag-assess, dapat may tanong kayo na to what extent does the implementation of this program determine the resident state of readiness? Dapat to what extent may tanong kayong ganun. Kasi hindi lang siya level ang tatanungin natin dyan pag tinatanong natin yung readiness ng. At saka maging consistent tayo kung employees ba ang gagamitin nyo o readiness ng residents. Kasi readiness of employees, ang title niyo is residence readiness. So dapat readiness of resident ang ilalagay nyo sa title. Hindi kasi siya consistent. Napaka-importante sa research yung consistency na from the title to the questionnaire to everything. Okay? Nandito naman kami. So, once natapos ninyo ma-edit itong introduction, wag nyo na hintayin na tapusin ng second na chapter. Ibigay nyo na kaagad sa amin para ma-assess namin kayo. Kasi before, nahirapan kami dahil buo na ang binibigay sa amin. So, since ako naman na ang chair sa introduction na po ang natin. Ha? So, yun lang po sa akin sa introduction. Chapter 1. Ayan sa ito? Additional lang. Ayaw pa mga It's just now that I read your introduction. Kasi critical when you define terms even in your proposal. Ganun lang. You have limited yourselves to Malabon Phase 4 residents. Yun ba yun? Oo. Pero wala kayong masyadong explanation ng ano yung composition ng Malabon Phase 4. Sa introduction ninyo. Tama si Ma'am, I will agree with Ma'am Grace that you make it clear whether you're really dealing with the residents or the employees.
yung readiness nila. Kasi pag residents, ang sinabi ninyo, whether they're employed or not employed, di ba? Kasi ang dwellers ng Mulabe Phase 4 are employees of the company. So you define that more clearly. And then, the other part siguro, although natakol na sa discussion, nakikinig ako yung when you say sustainable after mining operation, you define the term after mining. Is it after you are predicting, kunwari, the non-renewal in 2027? So, matatapos na? Oo. Sa definition nila, paano nila sabi? Hindi gano'n. Yun lang. Kasi, nung isang ko lang basahin. Sa intro pa lang. Oo. Yung ano lang bago si Ma'am Sara mamano. Dito sa residence, i-presume na natin na they are workers. Tama? Tama ba? Workers. Pero sa mag-asawa, meron dyan na yung dalawa mismo, trabahador. Tama? Meron naman na isa lang. Doon sa mga natanong nyo o natanungan nyo, lahat ba yun sila ay talaga nagtatrabaho or asawa na nagtatrabaho sa SMPC? Parang siyang salad na Nagtatrabaho. Kaya nga, wala yung... So lahat lalaki? Wala yung aliwalas na ginagawa. Dapat may ganun. Yung fee mo, pero meron din po kami na ano po ng survey is may babae. Nagbabae. Natanong niyo si Ma'am Grace? Wala, hindi siya pasok dun sa 200. Sinadya niyo Hindi siya pasok dun sa 200. Hindi siya pasok sa top 200. Hindi rin siya. Residence ko ng Mulabe. Phase 4 kayo? Marami na sa Phase 4. Pati si... Kung simple sampling, random, hindi nyo nabunod sila. Si Lele, nas in Phase 4. Kasi simple random sampling, ilagay mo lang, 1 to something, tapos run mo yun, yun ang simple, tama ba ako? Or nasa bulag, tapos bubunutin mo, yun na, di ba? Number na po pa. Ha? Yung number lang. So, wala talaga sila. Number. Wala talaga. Dapat sa bagay bahay namin. Kasi sa situation lang kayo, yung napanggit ko doon, sa tanungan nyo, kasi meron dyan na mag-asawa. Si Ma'am Grace, yung asawa Both of na them. doon, di ba? Pareha sila. Tapos meron naman na yung lalaki lang o yung babae lang. Kaya, kung natanungan mo isang resident, isa lang ba doon sa isang resident na yon? Kasi resident yun. Or, sa isang resident, ilang pamilya? Ilang ba dyan sa bawat resident? Isang pamilya? Isa lang, Father. And they're Strict sila sa isa? certain degree. Yes. Dinidefine nila yung role ng member. Per household ba? Yes. Okay, pag sinabi mong household, how many families? Ano yung In one household? Ilan? 4 or 5 families. Members. Or members. Members of the family. Klaruhin natin eh. Okay. Ito, mahirap to Mahirap yan. Lalo na pag nagkakandak ng survey. Probably it's not only now, but probably Clarification of later on. terms agad. If you are talking of a household, it is possible in one household, there would be several families. Yes. Yes. And number of families is different from the number of heads or members. Yes. Because the number of members in one household could be coming from 2 or 3 families. Extended And each one, families, yes, ano? in each family, Oo. it could be different members. The father, the mother, and then kumpihan. The Kaya tanong ko sa inyo, ang basis nyo is household. Per household? Tama. In one household, what is the average number of family? 4 to 5 families. Members. Members of Five heads. Members. Okay. Family. Of that members, ilang pamilya? Bawal na mag-open family doon. Pag may anak ka ng asawa. So, ang ibig sabihin lang, stricto natin, clear talaga, na ang household, merong ganitong members, pero yung members na yun,
galing na sa isang family. So, one household is equivalent to one family with this number of heads. Good. Yun ang klarado eh. Clear pa tayo, specific. Kasi pag sinasabi It has to ng be clear. household, pwedeng dalawang pamilya o tatlo. Kasi maiiba na dyan. Residency. Yes. So, kinount ninyo based on household which is equivalent to one family. Clear yan. So, ang residente ng isang household, isang pamilya lang. Sa isang pamilya, ilan tinanong nyo? Tinanongan nyo? Ano po siya, depende po siya. For example po, sa isang bahay, yung father at mother po nagtatrabaho, dalawa po silang bibigyan namin ng survey. Bali yung employees lang. Employees. Oh, good. Kung dalawa silang empleyado, dalawa silang tinanong nyo. Tama? Okay. Superhead. May superhead, tsaka subhead. Bigyan Yan, kung dalawa. May ano yan. Gating ko. Sa ano mo, design mo. Nakakalito Oo, kasi sa Kanina sa design mata ko mo, nga, mababawas sabi ko, yun. kating ko. In terms of validity, mas bababa yun. Chemicals yan. Kasi mag-asawa sila eh. Oh. Ilang bahay pala nakastap? Ilang bahay lahat na interview? Pinasok. Oh, pinasok. Pinasok. Bakit bakaigang pala? Ilang bahay pinasok? May na-interview kayo. Ilang bahay muna? Ilang bahay? Pinasok. Bakit bakaigang pala? Bakit bahay? Pinasok. Ilang bahay ang pinasok ko yun? Ilang bahay? Sabihin, kasi pag isang bahay, dalawang years kaya. Kaya nga. Kaya nga. Ilan yung respondents? 2 for 7. Hindi Tama siya ba? per house. So, 2 for 7, Per head. sa isang bahay, ilan Bakit doon? nag-stick lang sila na isa lang? Meron ba sa ilang bahay na mayroong dalawa? Dalawang employees po. Oo. Ilan ang hindi nyo Ilang alam? range? Range lang, average. Dalawa lang? Among 2 for 7, dalawa lang doon yung mag-asawa? So, bali po sa isang household, on average po, nakuha po namin isang employee sa isang household. Okay. Ilan yung dalawa? Yung mga natanong po sir, mga ilan po. Mga, hindi nyo ma-estimate. Hindi, Meron ba kayong may... Okay, so- Ano lang natin? Rough lang, ano? Kasi hindi na mahirapan ba kayo, no? Database pa naman dapat. Sa 2 for 7 na yun, ilan yung may sa isang resident And tatlo? certain. Wala. Estimate. Ilan sa may residents na yun na dalawa? First group. First group pa lang to? Third group. Mga ilang pairs? How did the Parang other, yung the pairs na. other two fare? Mga ilang pairs? Kasi dalawa lang sabi mo. Ano? Okay na dalawa pa yung second group. Pinapayag. Mga dalawa o tatlong bahay? Kasi hindi kaya. Sobrang lawak. Mga ilang? Mga dalawa, tatlo? Masyadong malawak. Half day lang kami. Sa isang bahay, dalawa? Yun na nga. Nakita ko sa GC, half day lang kayo. Di ba may hapon lang sila, gawa ng tao eh. Per house. Eh, buti na hindi ka Wala rin, ganito tingnan ng yun. English. Otherwise, Nakakalito na naman. Sabi ko na naman wala na. Yan, o, kasi kung sa isang bahay, isa, ngayon may nagsasabi sa inyo, sa isang bahay, dalawa. So may error na yun May doon. consistency doon sa... Oo. Kasi iba ang ano niyan eh, iba ang magiging resulta. yes. Kuha? Very delicate yan. Yung sa gathering of data. Mahirap yun kasi kung specific sa isang bahay, isa lang. Per household. Kasi kung tatlong bahay, dalawa, 500 tapos yung the rest is 300. isa, meron ka ng error. Is it valid enough? Tama ba? Madali siya, magagano siya. Per household yung natin doon. Mistaken kasi meron tayong data na number Diyan naman of si Mrs. household. Meron kayo ng data dito. So, ay, syempre data kayo na 2 responsible
expanded. My One households in phase 4. Magkakamali talaga yan. So, meron ba? Di, pero may na-mention na meron eh. Dalawang tatlo eh. Saan? Hindi sila Kasi meron kayong data. Meron yun. Data na ano. Baka nalipong kayo Wala na. Pumasok kayo sa isang bahay. We have Ilan na here, tanong? Dalawang tao? Sa isang bahay? Isa lang po. Lahat. Kung makakount. Ilang bahay ang merong dalawa kayong natanungan? Na-experience ba kayo ng dalawang, isang bahay, dalawa yung pinunan nyo ng data? Sige, Kasi sige. po, nung nag-survey po kami, hinati po kami by team, by pair po. And then, sa amin po, sa pair ko po, nag-survey kami from block 12 to block 15. And sa row ng mga bahay na po rin, each block, isa lang po yung bahay na na-interview po namin or na-survey po namin na dalawa po yung Respondent. dalawa po yung Oh, sino yung kapair mo? siya po. Kayo. So, isa. Tama? Isang bahay. Isang bahay na merong May dalawa. dalawang employees. Okay. Isa. Ikaw, sino kapair mo? Ito. Diyan na lang natin bilangin. Kayong dalawa. O, sige. Since magkasama kayo, ilang bahay ang pinasok nyo? Diyan na lang natin bilangin. Sige. Ha? Sa area po namin, Ayan. At dalawa yung tinanong nyo. Dalawang survey form. Sa Sige. dalawa Sino na. yung magkatabi? Sino pa? Sunod. Magkatabi. Okay, ikaw. Sino kapair mo? Kayong dalawa. Kayong tatlo. O, sa mga pinasok nyong bahay, ilan sa isang bahay ang tinanong nyo na merong dalawa? Ano po, sa amin po kikondak po namin sir. Yung may nagwas po kami sa isang household po na meron dalawang meron dalawang nasagot. Pero yung isa po na yun, nagmula rin sa ibang household po. Okay, okay. Doon, meron ba talaga na may bahay na dalawang tinanong nyo doon? Eh, hindi naman galing Nakatira sa mismo sa bahay na yun. Nangapit bahay. nandun na mismo. Nangapit ba? Yun, nangamit bahay yun. Okay lang yun. Pero yung hindi nagamit bahay. Wala. Walang doble. Okay, sige. nandun lang po baga sila, pero ibang block po. Nagkataon na Kayo, doon sila. nagkataon lang. No problem ito. Siguraduhin. Oo. Meron kayo, Ikaw, wala. Wala, ikaw. Madami pa lang Ikaw. sa Facebook eh. Wala kang maalala. So, tatlo Oh, lang. sige. Oh, Isa. Meron dalawa, din. Tatlo. Dalawa na din. Dalawa. may yan yan. Oo. May effect yan. Sobra man siguro ang kanilang data. Sobra bang data nila? Yes. Dapat kunin, tatanggalin yung isa doon. Na nadoble. May nagkakaroon. Sobrang important po namin kasi yung Kaso naman, baka hindi siya kasama sa random doon sa mga bahay. Yun naman ang tanong dyan. nag-isip naman din po yung mga survey questions po namin at nag-exceed din po kami sa mga responses namin. In case po na yun po yung isip po namin, yung nag-conduct po kami ng aming study. Kasi if ever po na magkaroon kami ng error po sa aming data na nag-gather, kung may extra po kami na Yung papalit nyo. Hindi, Nagpasobra explain sila tayo. print nung Halimbawa na, isa, sa mga sagot, error. So, meron na kayong extra na meron kayo nagtanong na. In case. yun po yung Yun yung naisip nyo. Pero alam nyo ba na ganun talaga yung procedure dapat? Yan yung substitution. Kahit simple, sampling yan, may procedure yan for the substitution of a respondent. Tinigil ko ng kain ng manindra eh. Bakit sinasabi namin ito? Procedural, meron kayong sinusunod. Kung sumunod kayo sa sampling, tapos Doon na naman. substitution of a respondent, may procedure din yan. Hindi lang yun na basta okay, magkasobra na tayo. Kasi pag may nagkamali man tatlo, meron tayong tatlo. Hindi naman ganun. Kasi kini-question dyan the integrity of the process of gathering. Process yan of gathering your what?
interviews, surveys. Integrity yan. Parang Sige. sila sa facial expressions. Oh, patuloy. Sige po. Patuloy. Mamaya direct pagbalik ulit sa chapter 3 and sa methodology, balik sila dyan. Babalikin dyan. Ayan, so chapter 2 tayo na for the review of related literature ninyo. All in all, ilan po yung nailagay nyo dito sa chapter 2? 30. Yeah, 30. Kasi yun yung minimum number na hiningi sa inyo. Pero kanina, meron kaming sa first 2 groups, para at least mas focus, nagsuggest po si na Father na 5 foreign and 5 local studies lang ang i-include ninyo dito. Although konti siya, pero mas at least tapos wag niyong kakalimutan talaga yung summary findings at saka yung recommendations nila kasi sometimes doon nyo makukuha yung gap nung sa research nila. Kanina during your presentation, 3 yung in-explain nyo, di ba, no? Yung kay Laker. Sino nga ito? Miss na. Sino nga po yun? Okay. Thank you. So, tinignan ko yung mga studies nila dito. Actually, ito same with the observation of Ma'am Grace kanina sa introduction ninyo. Medyo negative yung labas nung sa chapter 2 ninyo. Opo. Yung sa first paragraph ninyo, dinefine nyo muna kung ano yung mining. Pagka second, sa second author ninyo, doon na kayo agad sa negative impact ng mining. Sa third author ninyo, illegal mining. Lumabas ng illegal mining. Yes po. Environmental harm, health risks. Ganon. Yung parang wala ng pag-asa pag nagsarado yung Nag-focus kayo dito dun sa unsuccessful mine closure processes. Halos yun yung marami dito sa ninyo. Na-explore nyo yung study ni Shantoro. Na-explore nyo yung study niya. Japanese. Yes po. In his study, he explored the social and economic challenges faced by mining-dependent regions transitioning towards sustainable economies. So, parang mas maganda siya. So, try to explore kung ano yung study niya, ano yung findings niya, ano yung ginamit niya na para ma-survey yung mga respondents niya. Baka may makuha, malay nyo, dito pa kayo ma-adapt nyo yung niya. Tingnan ninyo kasi parang kasi nakalagay dito yung study niya kasi nag-emphasize siya sa inclusive livelihood planning and early intervention to reduce unemployment. Diba, yun naman yung goal ninyo na after ng mining, magsarado man, merong livelihood activity or trabaho yung mga taong mamamali-displace. So, tingnan nyo yung study niya and also yung marami. Actually, dun sa isang grupo kanina, yung second group, 3 pages lang yung chapter 2 nila. Sa inyo dito, ang dami nyo, nasa 8 pages kayo. Pero some are irrelevant. Nag-focus kasi siya sa negative impact ng mining. Please review on that, ha? Kasi parang kinakabahan yung basa. Ilang percent? We are not saying or even insinuating that there are no negative effects yung mining. Tandaan natin yan. Yes. Okay? However, how do we see this with respect to what we are doing right now and what you are implementing? Another one, if the weight of your related RRL and RRS nyo is only looking at one side, that is on the negative, try to find something that is on the brighter side to make a balance. Okay, ha? Titingnan nyo yan. Again, I'm not insinuating na kung ano nakikita nyo yan. No? But in the same way, I am encouraging to see also other sides. Say for instance here, have you opened the portal of the Semirara Mining Power Corporation? Empowering Na-open others. nyo ba? Na-open nyo? Tingnan nyo, kasi meron doon na sinasabi sila, sustainable Yes, yung sa CSR mining. nila. Nandun sa CSR nila.
nandun kung ano ang ginagawa nila. Try to consider it also. Okay? Oo. Try to consider. We know that mining is not forever. Bakit? Kasi nagdi-deplete yung reserve niya. Hindi natin alam kung hanggang ilang taon meron na mina dito ng coal. Alam nyo ba na meron na rin dito na tapos na sila ata ng exploration? Mining ng semento. Are you aware of that? Hello? Years back. Aware nyo? Ngayon. Yung cement. May cement. Meron yan. Years back. Okay. Ang cement mining, meron din siyang mga health hazards, environmental, etc. Meron din siyang positive. So, titingnan ito. Balance lang po. Okay? The balance of seeing things. Pero pag nakikita nyo yung weight nandito, lagyan nyo na rin ang kabila. Yes. Okay? And then, i-reduce nyo na. From 30, 5 foreign, 5 local. And, siguro hindi pa naman siya ni ma'am, yung related literature nyo, RRL and RRS nyo, make sure na magagamit nyo talaga to para sa doon sa development no study nyo. Kasi kung hindi, huwag nyo nang ilagay. Yes, if it's irrelevant, hindi naman siya apo. Ha? Piliin nyo lang. Apo. Yun nga. Kasi yung, nagulat lang kasi ako talaga kasi dun sa mga, in the past years pa na umuupo kami, kahit kanina dun sa first two groups, more on positive kasi palagi. Tapos ako, naghahanap ako ng contradicting study. Ngayon nito, na-focus siya masyado, opo, sa parang medyo na-highlight na kasi yung bad mining, bad way of mining. So, medyo nyo konti. And also, yung use ng mga transition words ninyo. Huwag lang kayong mag-limit sa moreover, and on the other way, on the other hand, however, you can explore. Try nyo lang po pag So, yun po sa chapter 2. And also, yung synthesis. Okay? So, after na nag-gather ninyo lahat ng mga studies na inyo, how are you going to connect that with your current study? Yun siya. Tapos, doon nyo siya ilatag lahat sa synthesis. Okay? Then, sa first, yung sa kanina, nilang siguro nabanggit ni Ma'am Grace, medyo na-bother lang ako dito. Isang buong paragraph siya, wala siyang citation sa introduction ninyo. Hindi pwede na galing na talaga lahat sa inyo. Kasi yung first paragraph ninyo dito is in dire-diretso, yung Semerara Mining, paano nyo nalaman na ito ay largest coal producer sa anong site nyo to nakuha or yan kasi plagiarism talaga ang labas pag sobrang haba na hindi nyo pa na-cite kung saan yan. Hindi pwede na galing lang sa inyo. Thank you po. Madali lang yun. Dugtungan ko rin sinabi ni Ma'am Sarah. There are a lot of articles about SMPC mining and how it stands in the Philippines and Asia. Kasi yung Asian market ay kasabang SMPC. Nagbebenta din sa kanila. In addition lang, in streamlining your topic. Kasi nakikita ko, tinitinan ko kayo, para yung gusto mong talaga nangyari sa research niyo, handa yung employees dito, di ba? O in case the mining will stop, are we ready? We would like them to be ready. Yun ba yung mind ninyo? Yun ba yung mindset ninyo? Sana handa kami. Anak kami ng miner, sana handa kami in case mawala yung source ng parents na. If you have that in mind, alam nyo yung materials inyo, it will fall into that. If Father was saying, bawasan na ninyo yung sa sources ninyo ng studies, look for the studies that will support what is in your title. Na kung gusto nyo maghanda ang mga tao na masustain ang kabuhayan kahit wala na ang mining, look for the studies that will support that idea. Mabawasan ng konti yung negative dito. Kasi nakakalungkot pag ganun yung premise natin sa umpisa. Yung conclusion ninyo, based doon sa premisent ninyo, baka hindi nga ang dating niya ay tutulungan nyo ba kami ay, di ba, mag-survive after the mining? The first term kasi that I saw when I entered yung title nyo, after the mining operation, ibig sabihin nun, they will really foresee na mangyayari yun. But they have to be
They have to be able to sustain themselves. Yun yung frame ng mind ninyo, ano. Sana masustain natin. Look for studies like that. Sino sa inyo, as a researcher, meron ba tagaan? Mulabi? Facebook? Sino? Sino taga Mulabi Facebook? Kayo